Imagine, ingana. Siyempre, ikaw, kung naamoy 1,000 kada usa, sa araw ko na rin mo kung hindi sila ingana, no? Grabe ang pag-isinyo sa Ginoo muna, gidesign kita igsoon, or gipakasama ta sa iyang ship, sa mga ship. Kaya nagtuo si Lord, nag-good nga ni si Lord ka, kabalo ka mo familiar sa tingog sa Ginoo. Di ka magpatagao? No, di ka magpatagaguban? Di ka magpatagao, gawat kinsa man nga tingog, kabalo ka mo, kinsa man nga tingog ha? So, sometimes, bisan kinsa lang ta tingog, atong mga ginapagsulod sa atong mga taga-usang kinabuhi or ginatuhuan. Daghan mo kita mga tingog gani, tingog this is an scam sa mga tingog sa gawas. No? Inside, this is tingog gani. Mamilyonaryo ka ni, sa kadlaw pa lang. Daghan na scam, anak. Ha? Daghan na scam. So, ang mga ship, mo na ang ilang kumbaga mo na ilang unique, no? Magka-unique nilang ang klase ba? So, atong prayer nga inana ato ang pang-hearing. No, bisa gani para sa amin ng instrument. Bisa gani pag sipra mabisod pud mo pag ginikirot di. Nga pero ngani ang mga ship bitaw, grabe amazing kayo sila mga dalunggan. So, dili sila maskam. No, dili sila maskam. So, naay panawagan si Kristo sa atong matag-usang kinabuhi. Sa John chapter 10 verse 5, nasi panawagan. Inside, yet they will by no means follow a stranger, but will flee from him, for they do not know the voice of stranger. Muna yung panawagan ni Kristo sa ato ang mga igsoon. Ayaw, pataka, o sulod. Kung dili niyo pamilya ng tingog, ayaw na sundan. Remember, do not listen to the voice of stranger. No? Do not listen to the voice of stranger. Kay scam na. Pag naagani mga tingog, may mga kadunggan, may kalalahi na, niya, sometimes makainganyo sa itong kasing-kasing, kay nindot po kaayo, isure sa naigsoon. Kay scam na. Familiarity, the voice of God. His word. Familiar. Palitan ni scam. Kaya kadaghan na ito na sayo, dili na ito usbon. Amen? Kadaghan na ito na sayo, dili na ito usbon. So muna, igsoon akong pangutana sa itong tanan. Ang atong kinabuhi tunos, tibok usa ka tuig, sugod atong January. It is overcomer? Na-overcomer ba ni? You are overcomer ba? Or nagkinabuhi ba ka karon nga survival? Ha? Kapag mo igsoon sa kalayan sa overcomer or overcome or survive? Muna nga, sa akong konklusyon, wala akong gusto na itong ipabot sa ito. Ang overcome, ato sa ko sa survival. Ang survival di ay, tanawa ka na yung katapat. Gikapoy na siya, di ba? Nakakapoy din siya. Ay, mga katapat, kapoy sa pagpanimuha, pagpinabaw, nakikumbati. Mo na nagod pasabot sa survival. Nakikpatay ka ng trabaho diyan, nakikpatay ka ng mga laog ka. Imuhang burot mo, di ba? Mo na survival eh. Mo na mga igsoon, atong i-change ang atmosphere. Pag pumunta ng sa igsoon, salamat sa Diyos, nakasurvive. Ayaw bitaw na na. Ato na daw yung change ng word nga, nakasurvive. Kaya kung pasabot ka nakasurvive, nakik-away mo kag-ayaw, anak. Sa imuhang kagalingon nga puso. Kaya once na overcome, naa si Jesus uban nimo. Dili kapoy ang kinabuhi. Dili kapoy ang kinabuhi. Pag naa si Jesus, kay ma-overcome nimo, kay siya ang nakik-bisog sa tuwa. Siya ang nakik-fight. So ayaw ng word na survive. Kung pagkatanong ka, kumusta yung adlaw, kumusta yung survive so on. Hindi mo magandang praise God, nakasurvive. Pero, di mo kagaling yung usok ang imong gigamit. Di ba ka lang na ay balita karon na isa ka buok survival. Nga naman, grabe kinyo panimuha nga makalinggawas sa sitwasyon niya. Mabuhi siya. But, we praise God na ay mga tao nga naka-overcome. Is the Lord. Kaya ang ginuuban sa iyaha na nakik-bisog, nakik-away, nakik-fight. Muna kong ingon, ang asa man ka ibutang sa mga Kristohanon na sa dili, bisan asa man ka kanuga, bisan asa man na
sitwasyon, mapakita niya ang Kristo na sinong kinabuhi na si Jesus na ang siya. Dili ka madala. Dili ka madala. Dili ka madala nila, kundi ikaw may makadali sa ilaha. Amen? Sa iyong istoryahon, lulusod na siya trabahoon. Kaya itong kalaban, muna kong ingon, kung kana ka mga tawanan, it is considered nga theft na sila, muna bantayan mo. Kung tao man ang gigamit, nga considered nga theft na sila, kawatan sa espirituhanan nga bain, nga ma-down ka spiritually, igsoon, akong gihangyo ka ikaw, go back to the sheepfold. Go back to the sheepfold. Kung saan yung pasabot? Ganun bitaw nga, ganun nadali ta sa uban, ganun naluya ta, ganun ingang ka, nakasurvive ko. Ikson, wala na ka sa sheepfold. Wala na ka sa underarms ni Lord. Di kapoy ka, naluya ka, huwag ka wala na ka sa sheepfold. Pataka na lang tagadto, pataka na lang himo sa tulungan ni Jesus. No? Kasi kung saan na lang ato ginahimo. At the end of the year, karon, kailangan natin mag-celebrate. No, kay kantaan na nga, ako ay masaya, doon ay masaya, o kana, ang Kristo ay laging masaya. O, di ba? No? Dito ay masaya, doon ay masaya. O kana, masaya na. Dapat laging masaya. Pag naaling Kristo, laging masaya. Amen? No? Basta si Lord nag-istorya sa tuwa, lagi tayong dapat masaya. No? Lagi tayong masaya. Ingon pa, ang ginotri, kumusta ang mga tuwing 2024? Masaya. Glory to God, overcome. No? Maybe sa tuwa magdaghan mga nakakahitabo. Labi na din sa simbahan. Naapi ka dagan sa nagkahitabo. So mga tao, tawhanon lamang ta. Hallelujah kita. Hindi kita nga kapoy naman tayo dito. Ma-experience din na ito ang kakapoy eh. Wala na ka sa sheepfold. Wala akong ginawa. Go back to the sheepfold. No? Maybe sa mga paas, yung kapoy na kayo na yung mga problema. Daghan kayo. Hindi na makaya. Oh, lugos na ginawa. Daghan na ginabangkukod. Halos sa tuwa. Maybe sa mga sa uban sa ito siguro, na-down na ka sa negosyo. Kaya nakabalaw sa mga bounce back. Saan ang Lord, gihimo na ako tanan. Mauna rin mga strategy nga, kung gihimo Lord, gusto na ako tanan. Pero yan lagi ang plano ni Lord dito sa office. No? Maybe, sa mga satuan, nawala ang membro sa pamilya. No? Diba, karang natuwid, paano ka daghan ang kahit tabugin sa tuwa? Daghan kayo gibuhat ang kaaway. Daghan kayo gibuhat, no? Nga kita ma-down ka, kapaningkamot sila nga, mauna nga, karon nga bulan, mag-liisod, mag-celebrate ang mga tao. Ay, December na po. Laglo, ay, December na po.